tapos na ang lahat. Tapos na ang maliligayang araw ni Pangulong Marcos bilang Pangulo ng ating bansa, mga kababayan. Ngayon na nagsalita na itong kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, mga kababayan, na totoo na drug addict talaga yung ating Pangulo. Pero bago tayo magpatuloy, ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang araw sa ating mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Nakapanggigigil, mga kababayan. Kinikilabutan ako habang pinapakinggan ko ang salaysay ni Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Hindi na rin nakapagtiis. Hindi na nakapagpigil pa itong si Senadora Amy Marcos, mga kababayan, at ibinunyag na nga nalulong sa pinagbabawal na gamot itong ating Pangulo ngayon, mga kababayan. Nakapanggigigil, nakakapangilabot, mga kababayan, na may Pangulo tayong ganito. Hindi nga tayo nagkamali, mga kababayan, na binawi natin yung ating suporta noon dito kay Pangulong Marcos, mga kababayan, dahil nga ito ay isang presidente na drug addict, mga kababayan. Dapat paalisin na. Nakakapanggalit talaga. Grabe, mga kababayan. Dapat paalisin na bilang Pangulo. At yung mga nasa paligid nito, yung mga kasabwat nito, yung mga nagtatanggol dito kay Pangulong Marcos, dapat kasama kayo, natanggalin sa inyong mga posisyon. Mga hayop kayo. Alam niyo kung anong nangyayari sa ating bansa, pero parang tinatapalan lang kayo ng salapi, ng hayop na itong Pangulo natin na ito, para manahimik kayo at ipagtanggol ninyo. Nakapanggagalit talaga, mga kababayan, talagang nakapanggigigil. Para ipagtanggol ninyo itong adik nating Pangulo. Mga hayop kayo, mga gahaman kayo. Nakapagmumura ka talaga, mga hayop itong may nayupak na ito. Kaya pala, bumagsak yung ekonomiya ng ating bansa dahil itong ating Pangulo ay wala sa tamang pag-iisip at napalibutan pa ng mga sinungaling katulad ditong si Atty. Claire Castro na hayop na ito, na laging pinagtatanggol itong ating Pangulo na alam naman siguro talaga niya, adik ito. Ito na ba, yung kababayan? Iwan ko lang. Siguro napanood nyo na ito. Iwan ko lang kung ano ang inyong nararamdaman ngayon. O mga tansong mga tansong vlogger dyan. Yung mga nagtatanggol sa inyong adik na poon. Ito, ipagtatanggolin nyo ito. Baka sasabihin na naman ninyo na gumagawa lang ng kwento itong si Senadora Amy Marcos. Mga hayop kayo, kapatid ito. May kapatid ba na sirain yung pagkatao ng kanyang kapatid? Lalong-lalo na Pangulo ito ng ating bansa. Kahihiyan din ito ni Senadora Amy Marcos, mga kababayan. O ito na. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Mga hayop kayo. Relax na.
Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Wala. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Tangin na! Yan na! Ayong ka! Nalaman ng pamilya, seryoso Utang. ito. Nakapanggigigil! San kami ng Presidential Guard at Metro Gopa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Oh! Kami-kami lang. Ayok. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, magkalulong sa droga. Utang! Parehas pala silang Ayok! naging gobernador siya. Puta! Nakapanggigigil talaga! Nakapanggigigil! Nakapanggigigil! Hindi siya pumapasok. Tuwing Kapanginig ng laman, mga kababayan. ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Lahat sila Putang ina. kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, Nako! tinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sam Anton, alam po ninyo yan.
Tapos at din saka rider na doon. lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon ang natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil nakopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang ito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pagpapadoktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalitan ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpa siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsakwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakabang sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang kunin akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay mag-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun! Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang pinagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na takbuhan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba nila nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita, hindi na maintindihan kung ano-ano na sinasabi at wala na sa sarili. Nakikita namin yan. Sa kabaitan niya, ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang
kilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente, Yan, totoo. habang nilululong siya ng mga ito, hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit ko magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparihab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yun. Utang ina, pero yan! Sabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbahak ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala na ang hustisya. Kapanggigig. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Ang ina, yan ang nakakagalit lalo. Ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete, kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinanas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, nung nakumpinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. Tangin na yan, kasaysayan na. Bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinatiting ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam ko ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at Pakawalang iyan ang Pangulo natin. Hindi na tayo mananahimik. Dahil nalaman ko pati ang mga anak niya ay nagdodroga na.
nakalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, tinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, karapalan, kahiman, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matandang may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget, kaya ito sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nakakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, aling ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa.
ko, tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya mo pa rin hawakan ang iyong kamay, huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilinang, hindi ako makukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama ko sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo. Kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong lang ang misyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghusga sa akin. Malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Gomet, gusto kong malaman mo na hindi na sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga, alam sa iyong kalusugan. Kaya ko mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malagpasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa mga malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong kapatid. Maraming salamat po, Senator Amy. Nakapagmumura ka mga kababayan sa ganitong klaseng Pangulo natin ngayon. Adik pala talaga. Sino ngayon ang nagkakamali? Sino ngayon ang hindi nagsasabi ng totoo? Ito mga nagtatanggol kay Pangulong Marcos. Sila ngayon mga kababayan ang nakinabang. Attorney Claire Castro, gusto kita pagmumurahin, hayop ka. Lagi mong pinagtatanggol si Pangulong Marcos at ginagawa mong masama ang mga Duterte na sa may pagmumukha mo. Ina. Yan ang mga kababayan, pasensya na. Hindi natin mapigilan na hindi magmura dahil sa pahayag
ni Senadora Amy Marcos. Inamin na ni Senadora Amy Marcos na adik nga itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, at dapat lang talaga tanggalin, paalisin. Kung hindi kayang paalisin sa pamamagitan ng salita, kaladkarin palabas ng Malacanang, mga kababayan. Yun andito lang muna at hindi na tayo muna makapag-shoutout dahil nang gigigil tayo, mga kababayan. Talagang shoutout na lang muna ako kabala kay shoutout ako kay Ma'am Joyce. O Ma'am Joyce, ito na, lumabas na yung katotohanan. Ma'am Imelda Pascua, Ma'am Michelle Bolima, Ma'am Mibilin Balicao, Ma'am Bergie, na talaga alam ko naman na sumusuporta ito kay Pangulong Marcos. Pero ngayon, Ma'am Bergie, hihilingin ko ang inyong suporta na sana bawiin nyo na. Dahil mismong kapatid na ang nagsabi, ang nagsalita, na yung kanyang kapatid ay isa ngang totoong drug addict, mga kababayan. Pangulo ng ating bansa, pero lulong sa pinagbabawal na gamot. Anong mangyayari sa ating bansa? Anong kinabukasan ng ating bansa? Lugmok na sa kahirapan, mga kababayan. Yung mga trahedya, talagang alam ng Panginoon na may presidente tayo na wala sa katinuan, addict, kaya ang daming trahedya ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Kay Ma'am Edisa Borbi, kay Ma'am Florencia Leonor, kay Carl, at sa lahat-lahat na lang